Narinig nyo bang balita na sinusubukan daw ng SMB na kausapin ng Northport tungkol sa rights ni Greg Slaughter upang i-release na rin to? Syempre, hindi para sa wala, kundi para magkaroon raw ng tallest twin tower ang SMB kasabay ng isang 7-footer at isang 6'10". Ang tanong na lang, kung epektibo ba to? O ang pinakamalalaking tanong, kung papayag nga ba si Greg Slaughter sa bagay na to, gayong galit nga siya sa SMC at sa buong PBA dahil sa masalimuot na dinanas niya sa lahat ng teams na napapasukan niya. Kalen Johnson, bumabanat na both ends of the floor at pinangangambahan nga ni Coach Yang na baka hindi na ito magtatagal sa kanila dahil alam daw niya ang takbo ng utak ng mga big teams. Tara, pag-usapan agad natin. Ayon kay alias PBA Insider, ng SMB daw ay sinusubukang kausapin ng Northport tungkol sa rights ng former player nila na si Greg Slaughter. So may balak pala talagang SMB na kunin si Greg. Matatandaan na ang daming pinagdaanan ni Greg dyan sa PBA. Una, nung humihina ng Hinebra at sinisisi nila si Greg dahil sa kabagalan daw niyang kumilo at mabagal na ring rebound. Kaya yon, nasaktan si Greg at nag-sabbatical leave siya. Nag-training siya sa US at nagpapayat para bumilis-bilis. Pagbalik niya, medyo bumilis nga ng 10 segundo pero mas madali pa nga yung itulak dahil pumayat at walang pundasyon ng mga paa. Mas humina siya sa poste. Pangalawa, nung itinanggi nga ng Hinebra na i-trade siya pero kanilang ang ginawa, hindi ito nagustuhan ni Greg pero sa kabila ng lahat, tinanggap niya pa rin ang trade at napunta siyang Northport. Lumabas ang prime Greg sa NP at nasisiyan siya sa mga playing minutes na binibigay ng Coach Pido Arencio. Natutulungan niya na somehow manalo sa mga bigger teams. Kaso, pang-apat, pinupull out siya ni Coach Pido tuwing kailangan siya sa court. Gusto pang maglaro ni Greg kahit ang ganda na performance niya, nagalit siya nung pinalitan siya. Finally, pang-5, nagalit si Greg dahil sa mga iba't ibang issue na lumalabas na hindi raw sumisipot si Greg at nanghihingi daw to ng malaking sahod sa Northport. Ngunit pinabulaan na ni Greg agad to dahil ang totoo, kulang pa raw at sobrang delay magpasahod ang NP. Naglaro siya sa B-League, umuwi, naglaro sa MPBL na may 1 million per month at ngayon naman, kinakausap daw ng SMB ang Northport tungkol sa rights ni Greg at nagbabaka sakaling makuha nila to. Teka, sa lahat-lahat, bakit si Greg pa? Meron namang RV ng Northport, bakit si Greg? Naku, isa lang masasabi ko, wag na lang nila ituloy. Aging na si Greg, mas bumabagal, mas madaling i-hustle defense. Matangkad siya, oo, pero yung footwork niya pang MPBL na lang. Kasi sa MPBL, wala siyang kakompetensya doon. Hanggang 6'6 lang ata ang pinakamatangka doon. Hindi pa legit na big man. Isipin nyo rin mga kuys na si Greg 7-footer, tapos si Abay 6'10". Kapag binagsabay, grabe namang bantay yan. May mga barakuda sa gitna. Kahit nga siguro mga anino lang nila, matangkad pa rin sa ibang player eh. Hindi na ako sigurado kung epektibo ang pagkuha kay Greg, tsaka magkagalit po sila ni Alfrancis Chua dahil nga sa mga issue noon. Parang dito pa lang, ang laki na ng pinagsasabitan. Kung gusto man nila ng biggest twin tower, bakit di nila ibalik si Sistan? Mas mabilis pa yon. Hirap si Poy Eram dun eh. Sa isang banda, galing yan silang dalawa sa University of Cebu. Pamilyar na at nagkakaamuyan. Si Greg ay nagkaka-average ng 15 points per game pero sa MPBL yon. Kapag nakabalik siya ng PBA, hindi sing effective ang mga ginagawa niya considering na sa PBA maraming magagaling na big man. Maraming PF na big man stopper. Mahihirapan si Greg sa speed at power play. Kaya hindi lang ako sigurado talaga kung magiging maayos pa bang kanyang performance. Sa tingin nyo, dapat pa bang kunin ng SMB si Greg ngayon? Hindi pa ba talaga sapat si Junmar sa kanila? Kalen Johnson, gaya ng iba, nagpapakilala din sa PBA. Sana maging consistent yan. Maayos niya nagagawa talagang kanyang posisyon bilang center PF. Tapos lumalabas-labas na rin ang kanyang shooting ngayon. Si Johnson, nagagamit ng tama ni Coach Yang kaya kahit natalo sila laban sa NLEX kasi nasa stage ng adjustments pang Ross, pero at least yung kumpiyansa niya naandyan na. Magandang magiging addition ni Johnson mga kuy sa kahit anong team, mapahinebra man yan o TNT, kasi nga ang mga ganitong player, highly in demand. Sila yung mga role players na minsan lang dumadating sa PBA. Kung ako kay Coach Team, kunin nila to sa gilas. Kahit tingnan lang sana nila yung defensive side niya. At kung ako sa Ross, pakaingat-ingatan naman nila si Johnson. Baka next season, wala na yan sa kanila.